Literal po nahati ang desisyon ng ilang tumatawid sa footbridge na yan sa Quezon City. May ilan po kasing sa hagdan umaakyat o bumababa, pero may ilang tinatawid ang makitid na tawiran yan sa medyo makitid na tawiran sa gitna. Bakit nga ba ganyan ang disenyo ng footbridge? Ang tugon dito ng MMDA, abangan maya-maya lang. Magandang hapon po. Mga kapuso, posibleng umabot ng halos 4 na piso ang nakaambang dagdag presyo sa gasolina sa darating po na Martes. Sa projection ng isang oil industry source, hanggang 3 pesos and 45 centavos ang posibleng itaas ang kada litro ng gasolina. Hanggang 2 pesos and 60 centavos naman ang price hike sa kada litro ng diesel. Sa datos naman ng isang source, hanggang 2 pesos and 60 centavos ang taas presyo sa gasolina, habang hanggang 2 pesos naman sa diesel. Ito na ang ikatlong oil price hike ngayong 2023. Nawala na nga po ng gamit na panghanap buhay, ginagamit pa raw ang kanyang pangalan sa panloloko. Yan ang mapait na sinapit ng TNVS driver na ninakawan ng cellphone na makaidlip sa kanyang sasakyan. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Nang dalawin ng antok habang nagmamaneho, sinunod ng driver na ito ang dati ng pinapayo ng safety experts. Itinabi niya ang sasakyan at sandaling umidlip. And nakita ko nga yung emergency bay doon sa may Andros Avenue. Maliwanag. Busy area pati, maraming dumadaan. Kaya doon ako nag-decide na huminto. Binuksan niya ng bahagya ang bintana sa driver's side saka pumikit. Wala siyang kamalay-malay na habang umiidlip, dalawang lalaki ang umikot sa kanyang sasakyan mag-aalas 3 ng madaling araw. Dumikit sa driver's side at nagtagal doon ng ilang segundo saka umalis. At nang maalimpungatan si Joey. Nagising ako mga 3:20 na, wala na yung cellphone ko. Wala ho kayo naramdaman, di umugay yung sasakyan? Hindi po medyo talaga, magaling yung pagkakakuha nila. Na-trace ni Joey ang nawawalang cellphone di kalayuan sa lugar sa area pa rin ng Pasay. Nakuha ng din ng CCTV ang dalawang suspect na naglalakad palayo makarang isagawa ang krimen. Identified nila yung tao, yun nga lang, medyo hindi pa nila nahahanap hanggang ngayon. Base po dun sa pulis, nagro-road na po rin sila, iniikot-ikutan nila yung lugar kung saan nakita yung GPS ng cellphone ko. Higit 50,000 pesos pa naman ang halaga ng cellphone ni Joey, pero ang mas nakaka-stress anya nawala ang gadget na panghanap buhay niya. Pinalala pa yan ng paggamit ng mga suspect sa kanyang mga social media account para manghingi ng pera sa mga nasa friends list niya. Illegal access yan. Kung ikaw, yung biktima nun, create another social media account and meron ka ng disclaimer kasi social responsibility mo na rin sa mga friends mo. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Balik bansa na ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang pagdalo sa World Economic Forum sa Switzerland. At bago po umalis doon, dumipensa ang Pangulo sa mga batikos na masyadong marami ang kanyang delegasyon. Humarap din ang Pangulo sa Filipino community roon. Yan po ang tinutukan ni JP Soriano. Sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community dito sa Zurich sa Switzerland, ibinahagi niya ang kanya raw kagalakan na nagawa nila ng Philippine delegation ang misyong maisulong sa World Economic Forum sa Davos, ang anyay bagong Pilipinas. Dahan-dahan nating binubuksan ang ating ekonomiya, dahan-dahan tayo ay lumalahok muli sa tinatawag na global economy. Kaya't kailangan magpakilala tayo ulit at pakita natin sa ating mga potential investors, ika nga, at na kung maaari, tignan ninyo yung Pilipinas dahil binago na namin. Bakas naman ang pagkamangha ng Pangulo matapos ang song number ng isa sa mga guest singer na isang batang Pinoy na lumaki sa Switzerland. Sa Kapihan Forum sa Zurich, sinagot ng Pangulo ang mga puna ng ilang mambabatas na masyadong marami at magarbo ang delegasyon ng Pilipinas sa World Economic Forum sa Switzerland. Well, the delegation was large, but half of it was private. They came here on their own. They stayed in their own places. They made their own arrangements. Although they are technically part of the
part of the delegations. In regards of the plane, kahit naman ilan ang isakay mo yan, pareho lang ibabayad mo. So it doesn't make any difference kung how many people came on. Ang puna ng ilang mambabata sa Philippine delegation sa Switzerland, kailangan daw ba lahat sila sa World Economic Forum o lahat pa sila ay essential? So the delegation essentially just consists of the cabinet secretaries, myself, the speaker, and of course the staff that support them. Let's say you talk to a potential investor, sasabihin niya, yung batas ninyo hindi maganda eh. At least we have the legislators here who can say, well, we can do something about it, or no, that is important to us that we maintain it. Sabi ng Pangulo, lahat daw ng ginagawa niya ngayon, kabilang na ang pagdalo sa World Economic Forum, ay para makaakit ng mga mamumuhunan na makatutulong sa bansa. Sa susunod na buwan, pupunta ang Pangulo sa Japan para sa official visit. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Wala raw papel si Pangulong Bongbong Marcos sa ginawang pagbabago sa Maharlika Investment Fund Bill. Tugon niya yan matapos sabihin ni House Ways and Means Committee Chairperson Joey Salceda sa isang panayam na dumaan sa revision ng panukala noong Christmas break. Sa binagong panukala, kukunin na lang sa mga dividend ng mga Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC ang ipopondo sa Maharlika. Hindi na kasama ang dividend mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ililista rin ang Maharlika sa stock market para buksan sa publiko ang pamumuhunan. Ay kay Salceda, siya raw at 3 iba pa ang naatasang mag-revise sa panukala. Sabi naman ni Pangulong Marcos habang nasa Davos, Switzerland, iminungkahi ng ilang business leaders ang panglista ng Maharlika sa stock market. Hindi naman daw siya makikialam sa Maharlika Investment Fund Bill, pero dapat daw ay akma ang disenyo nito sa Pilipinas. Wala akong role muna. I don't know what he's saying that I approved. Baka the original language for the bill, there were consultations on that. So maybe Kong Joey is referring, yun na nga, so our exchange of communication before the bill was filed to see if that's the direction that we wanted to do. So we came naman to a consensus. Iloilo City naman ang may pagpupugay kay Santo Niño sa Dinagyang Festival sa nagbabalik ngayong weekend. May pasiklab na nga sa pagtatanghala mga kalahok ng cultural performances. At nakatutok doon live si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. John! Halabira, Iloilo, viva kay Senyor Santo Niño. Matapos nga, Ivan, ang 2 taon ay muling nasaksihan ang iba't ibang aktibidad sa Dinagyang Festival. Ngayong weekend, ang highlights ng festival at kanina nga ay nasaksihan ang mga makukulay na performances sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Busog ang mata ng mga bisita sa Day 1 ng cultural performances sa Dinagyang Festival 2023. 8 grupo mula sa iba't ibang lugar sa Western Visayas ang nagpakitang gila sa Iloilo Freedom Grandstand. So far, so good. Nag-enjoy kami. I love the community, I love the colors, I love the dedication of the people. Everything is perfectly organized. Maganda. It's very nice. I like it. 3 taon ding hindi na isagawa ang kasadyahan sa Kabanwahanan. Kaya sa pagbabalik nito, siniguro ng mga tribo na maibibigay nila ang hindi malilimutang comeback. Bukas pagkatapos ng misa sa San Jose Parish Placer bilang pagpupugay kay Senyor Santo Niño, muling dadagundong ang mga drums sa pagbabalik ng Dinagyang Tribes Competition. Tiniyak naman ng Iloilo City Government at ng mga pulis na ligtas ang mga bisita at ang mga makikidinagyang. Ivan, patuloy nga ngayon ang mga aktibidad sa Dinagyang Festival dito sa Iloilo City. Maya-maya nga inaasahan ang pagdagsa ng mga deboto sa San Jose Parish Placer para sa religious sadsad. Mamaya din ang Dinagyang Illumination Competition at ang parade of lighted floats para isa ring mga highlights sa Dinagyang Festival ngayong taon. Viva kay Senyor Santo Niño! Balik sa inyo, Ivan. Viva! Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Hinatak po ng MMDA ang ilang sasakyang iligal na nakaparada sa mga bangketa sa San Juan at pati po mga sampayan at manok na panabong na nasa kalsada,
hindi po pinaligtas. Nakatutok si Luisito Santos ng Super Radyo DZBB. Muling nagsagawa ng clearing operations ang MMDA Task Force sa Special Operations sa San Juan City. Unang sinuyod ng MMDA ang F. Manalo Street sa Barangay Batis na inirereklamo dahil sa illegal parking. Maagang nagising ang ilang mga residente matapos mabalita ang pinagtitikitan at pinaghahatak na ng MMDA ang mga sasakyang nakaparada sa bangketa. Pinagkukumpiska rin ng Sidewalk Clearing Operations Team ang mga sampayang nasa bangketa. Sunod na sinuyod ng MMDA ang V. Angeles Street sa Barangay Kabayanan. Nauna ng sinuyod ito ng MMDA noong nakaraang linggo at pinagtitikitan na lang muna ang mga sasakyang illegal na nakaparada matapos na maubusan ng tow truck. Pero ngayon, naaabutan pa rin nila ang mga sasakyan kaya tinuluyan na ang mga ito. Bukod sa mga sasakyan, may mga manok panabong at kulungan ang mga naabutan sa kalsada. Ayon kay MMDA TFSO ACU Chief Colonel Bong Nebriha, resulta pa rin ang operasyon nila ng sumbong mula sa 8888 Presidential Complaint Center. 30 ang tinikitan at 10 sasakyan ang hinatak. Para sa Super Radyo DZBB at GMA Integrated News, Luisito Santos, nakatutok 24 oras. Kukuha lang sana ng police clearance pero hindi na nakalabas ng istasyon ng police ang 2 lalaki sa Makati City. Nabisto po kasi sa police records na may kaso ang SSS laban sa kanila. Nakatutok si Nico Wahe. January 19 ang pumunta ng Makati City Police Station si Mark Anthony Salayong. January 20 naman ang pumunta rin sa stasyon si Benjamin Ong. Pareho sana silang kukuha ng police clearance. Si Salayong para makapag-apply ng trabaho, habang si Ong para sa kanyang negosyo. Ang problema, pareho silang hindi na nakalabas ng stasyon at diretso kulungan na. Pareho pala kasi silang may warrant of arrest dahil sa paglabag sa Republic Act 8282 o Social Security Act of 2018. Ito po may 4 na sections po ito, A, B, C, D. So yung violations po nila is ito yung non-remittance ng mga contributions ng kanilang empleyado sa social security system. So hindi po nila na-remit. Mismong SSS daw ang nagsampa ng kaso ayon sa Makati City Police. Sa Bacolod daw ginawa ni Salayong ang krimen. Pero empleyado lang din daw si Salayong. Naisama daw ng kanyang boss na kasama siya sa pagkuha ng remittance ng pera pero hindi ni-remit sa social security system. Nakinabang siya, sir? Nagkakomisyon siya doon? Ayun nga, sabi naman niya is may naibigay daw na porsyento sa kanya kaya ayun. Sa Makati City naman ng Kayong na may-ari ng kumpanya. Nakalimutan daw niyang nai-remit yung ano and then nag-iba siya ng address kaya hindi yan na-monitor and meron pala siyang warrant of arrest. Tumanggi magbigay ng pahayag ang dalawa. Totoo ba nakatusan lang po kayo, naisama lang po kayo? No comment, sir. Pero nakakomisyon ka doon, sir? Sorry, no comment. I'll talk to my lawyer nila. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Nasa Amerika ngayon si Kapuso actress Beauty Gonzalez para sa prestiyosong Sundance Film Festival. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi niyang ipapalabas doon ang kanilang pelikulang In My Mother's Skin ngayong araw. Malaking karangalan daw na maging kinatawan ng Pilipinas sa Film Fest. Kasama niya sa Film Fest venue sa Utah ang kanilang direktor na si Kenneth Dagatan at kanyang co-star at Kapuso actress na si Jasmine Curtis Smith. Ang horror fantasy film na In My Mother's Skin ang tanging non-English language film sa midnight section ng Sundance Film Festival. Nagkasunog po sa mga barong-barong sa Gangnam District sa South Korea. 6 na pong bahay ang natupok sa Guryong Village na isa sa mga natitirang shanty town sa Seoul. Simbolo rin ito ng inequality o di pagkakapantay-pantay sa South Korea dahil katabi nito ang mga mayayaman sa Gangnam. Wala pong nasawi o nasaktan at iniutos na ng mayor ng Seoul ang pag-relocate sa may 500 apektadong residente. Nagkasunog na rin doon noong 2014. Naudlot po ang matagal ng planong redevelopment doon dahil sa mga issue
ng landowner, mga residente at mga otoridad. Dalawang Japanese na sangkot umano sa telecom fraud o panloloko sa mga kababayan nila sa Japan ang magkahiwalay na naaresto sa Pilipinas. Lumalabas na dito sa bansa ang operasyon ng kanilang grupo. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Mula Iloilo, magje-jetski sana pag-Imaras ang Japanese national na si Yohei Yano. Pero hinarang siya ng mga tauhan ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration at PNP-CIDG. Sabi ng mga otoridad, may grupo raw ang Hapon na nasa likod ng isang malaking telecom fraud syndicate sa Japan. Anila, mga kababayan niya mismo sa Japan ang biniktima nila mula sa kanilang opisina rito sa Pilipinas at nakatangay na ng milyong-milyong piso. Ayon sa immigration, wanted si Yano at matagal na raw nagtatago. Medyo nahirapan lang yung tropa nung nag-deploy tayo sa area kasi sinasabi na may mga connection siya sa local law enforcement. Kaya sa tulong din ng CIDG Angeles at ng CIDG Iloilo ay natuntun natin kung saan siya nagtatago. Sa hiwalay na operasyon sa Pasay, nahuli nilang immigration ang babaeng puganting Hapon na si Risa Yamada. Kasama rin daw siya sa grupo ni Yano. Nangunguha ng mga sensitive na information kagaya ng mga information ng kanilang bangko at ATM cards ng kanilang mga biktima. At doon sila nakakakuha ng pagkakataon upang manakaw ang pera ng kanilang mga biktima. Inaalam na ng mga otoridad kung may nabiktima mga Pilipino ang grupo ng mga suspect. Sinisika pa namin makuha ang panig ng mga inarestong dayuhan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ginawa ang mga footbridge para ligtas na makatawid ang mga pedestrian. Pero kung ang footbridge nila may extra challenge, dadaan ka pa ba? Gaya na lamang ng isang tulay na para bang may divider. Ang tugod dyan ng MMDA sa pagtutok ni Von Aquino. Kung ang footbridge na ito sa Muñoz, Quezon City, umaalog daw kapag maraming dumaraan o nakapila para sa EDSA bus carousel sa ibaba, ang footbridge na ito sa Main Avenue sa Cubao, Quezon City, may divider. Bakit mas gusto niyo po doon sa gitna? Para mabilis po, ma'am. Hindi ba kayo natatakot dyan na mahulog kayo? Hindi naman po. Bakit po? Hindi naman po kasi mababa naman yung ano. Convenient, kaso lang ingat lang sa ulo, baka mauntog. Pwede po sila malaglag, tingnan niyo po yung makipot. Tsaka may natutulog pa nga po dyan eh. O tingnan niyo po, safe po yan, dapat po maglagay po ng karatula. Ako ayoko dumaan dito, nalulula ako. So dito talaga ako. Mayroon pang ang tumatawid dito na may mga dalang bagahe. Pero tumalon nang makita ang hagdan pababa ng bus carousel. Kung iiwasan mo nga naman itong dalawang hagdanan at dito ka dadaan sa gitna, talaga naman peligroso dahil bukod sa makipot ito, kapag lagpas 5 feet pa yung height mo, ay pwede kang mauntog dito sa bahagi ng MRT. Paliwanag ng MMDA, 2007 pa itinayo ang footbridge na gawa sa konkreto. Pero dahil nasa ilalim ito ng MRT, alanganin ang posisyon ng footbridge. Mababa na po yung clearance ng bridge, kailangan pong ibaba yung gitna. So instead po na sirain, sayang naman po yung structure, we decided na iwan yung gitna na concrete na siyang pundasyon itong ating tulay at ibaba na lang yung dalawang magkabilang tabi. Plano raw ng MMDA na maglagay ng mga plant box sa gitna para hindi nadaanan ng mga tumatawid. Mayroon din namang mga footbridge tulad nitong sa Commonwealth Avenue, Quezon City na mas malapad, mas mababa at may rampa rin para sa bikers. Pero tila hindi wheelchair friendly. Problema rin ang ilang mataas na footbridge. Sabi ng MMDA, tayo po ay nabigyan ng pondo ng DOTR para maglagay ng mga man lift para po lalo-lalo na yung ating mga senior citizens at mga PWDs ay makakapanik at makakababa sa papunta sa bus carousel natin. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Napuno ng makukulay at masasayang street performance ang Binondo sa Maynila na dinagsa ng marami para sa pagsalubong sa Chinese New Year. At patok din ang mga pinaniniwalaang pampaswerte. Nakatutok doon live si Bernadette Reyes. Bernadette?
Pia, matapos ilang taong naging tahimik ang pagsalubong sa Chinese New Year, balik na ang dating sigla ng Binondo na kilalang Chinatown dito sa Maynila. Sa pagsalubong ng Year of the Water Rabbit dito sa Ongpin Street sa Binondo, Maynila, kaliwat kanan ng mga dragon dance at street performance. Marami ang namimili ng samot-saring pampaswerte. Ang hotel na ito nananamlay noong magsimula ang pandemya, fully booked ngayon. Di lang mga Chinese, kundi pati mga Pinoy at iba pang lahi, bata at matatanda, nakikisaya sa pagsalubong sa Chinese New Year. Mahahaba ang pila sa mga Chinese delicacies tulad ng tikoy at hopya. Ang Pinay na si Dory, walang dugong Chinese, pero nakagawian na ang mga tradisyon ng mga Chinese. Mas masaya, di ba? Sa kumaga naka-recover na tayo lahat. Bukod sa tikoy at hopya, pinipilahan din ng mga nakikisaya dito sa Binondo, Maynila ang iba pang Chinese food gaya nitong vegetable dumpling. Sa San Lorenzo Ruiz Plaza naman may food festival kung saan tampok ang iba't ibang Chinese at Filipino street food. Tulad ng lobster balls na may hatid raw na swerte. Some of it are shaped like a ball which symbolizes coins. So it's prosperity. Tinatry natin yung lasa ng pagkain ng Chinese. Para sa iba pang pampaswerte, sabi ni isang feng shui expert, pwede raw mag-do-it-yourself prosperity basket. Para ma-attract natin yung good energy, ng bagong taon, yun po yung nilalagyan natin ng mga bigas, tsaka ng mga lucky charms. Any bowl naman pwede, tapos lagyan nyo lang ng bigas, tapos pwede nyo po lagyan po ng mga pera. Or pinaka-simplest, kung meron kayo 50 pesos, pwede nyo po isaksak lang doon. Kasi 50 pesos kulay pula siya eh. Para naman sa mga bigo sa pag-ibig, noong nagdaang taon, baka raw sa Year of the Water Rabbit muna, mahanap ang the one. Malakas ang love luck energy kaya dapat in terms of sa mga singles, it's a good year para to find good partners, or sa mga family na gusto mag-fertile, this year is also a good year. Pia, bilang bahagi ng pagsalubong sa Chinese New Year, ang magkakaroon mamaya ng Grand Fireworks Display sa Intramuros Binondo Bridge. Samantala, Pia, sa mga hahabol para makisaya dito sa Binondo sa pagsalubong sa Chinese New Year, ay magbaon ng kaunting pasensya dahil may mga pagkakataon na masikip ang daloy ng trapiko dito sa Quintin Paredes Street. Pia? Kung hey Fat Choy at maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Nagtapos na ang beach volleyball tournament ng NCAA Season 98. Ang mga nanaig bilang kampiyon, kilala rin sa live na pagtutok ni Ian Cruz. Ian! Ivan, na-dethrone nga ng University of Perpetual Health System Dalta sa Men's Division ng NCAA Season 98 Beach Volleyball Tournament ito sa Subic Bay Freeport Zone ang back-to-back defending champion na Emilio Aguinaldo College Generals. At Ivan, doon naman sa women's finals ay nakaharap ng Lady Altas. Ang Lady Letra Knights duo na sina Chuck Cunyada at Lara May Silva. At matapos ang dalawang set, nakuha ng Lady Letra Knights ang kampyonato. Sa pagitan at pagtatapos naman ng mga laro, may performance ang GMA Sparkle Artists na sina Rian Ramos at grupong XOXO. Itinuturing ng NCAA na malaking tagumpay ang beach volleyball tournament dito sa Subic Bay Freeport Zone. Narito, Ivan, ang ilan sa ating mga naging panayam. Natutuwa kami dahil yung mga crowds natin mostly nanggaling pa sa malayong lugar from Manila para lang makita yung laro ng beach volleyball. Actually, we're very happy sa outcome nitong beach volleyball, women's and men's. Ang sundan dito ay volleyball women, nagagawin naman natin balik sa Metro Manila. Masaya dahil nakalabas tayo at this is the first outdoor actually na game or tournament that GMA covered nung nandito na sa atin yung NCAA. Ivan, MVP sa men's division si Altas player Jefferson Marapok, habang coach of the year naman ang coach niya na si Michael Carino. Women's MVP naman si Chamberlain Cunyada ng Lady Letra Knights, at syempre coach of the year naman ang kanilang coach na si Michael
Inoferio. Pagkatapos sa Sand Court, magkakaroon naman ng indoor volleyball tournament sa NCAA Season 98 sa Pebrero. At yan ang latest mula rito sa Subic Bay Freeport Zone para sa GMA Integrated News. Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Ian Cruz. Sa pag-uwi ngayong hapon ni Pangulong Bongbong Marcos, tinuturing daw niyang matagumpay ang biyahe niya at ng kanyang delegasyon sa Switzerland kung saan kabilang po sa mga tinalakay ang Maharlika Investment Fund. At nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, nakabalik na ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos mula nga sa pagdalo nito sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. 4:80 ng hapon nang lumapag ang eroplano ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Sinalubong si Marcos ni Vice President Sara Duterte at ilang miyembro ng gabinete. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na kinuha raw niya ang pagkakataon na ikonsulta ang kaugnay ng Sovereign Wealth Fund. Sabi ng Pangulo, naging interactive daw ang pag-uusap kaugnay sa Maharlika Fund. Ilan pa sa ibinahagi ng Pangulo ang progresong nagawa sa crucial participation sa WEF na isa umanong global multi-stakeholder platform. Ang kanila raw biyahe ay umani na mga kapaki-pakinabang na resulta tulad ng mga investment opportunity at partnership na susuporta sa ating mga development program at mas maayos na pagtanggap sa mga Filipino workers at professionals. I took the opportunity as well to consult with our friends and partners in Davos on the Sovereign Wealth Fund as a means for us to diversify our income sources to generate various welfare effects to the Filipino people. That discussion about the Sovereign Wealth Fund, the Maharlika Fund, was an interactive one, wherein not only did we present our ideas on what the fund should look like, but we asked them, what do you think would be most advantageous for the Philippines? Pia, bago umalis ng Switzerland, ang Pangulo, sinagot niya yung ilang tanong ng mga taga-media na nais niyang magtalaga ng secretary o permanenteng secretary ang Department of Agriculture na eksperto raw sa paksa. At bago umalis dito sa Maharlika Hall, dito sa Villamor Air Base, sinagot din ng Pangulo yung ilang tanong ng mga taga-media kung naging kamusta sila sa kanilang naging biyahe pabalik ng Pilipinas dahil nagkaroon ng pagkakataon naging malakas yung turbulence sa kanilang biyahe. Kwento ng Pangulo, ninervyos daw yung ilan sa kanilang mga kasama sa eroplano pero ligtas naman daw silang nakalapag. At yan ang latest mula rito sa Villamor Air Base. Balik sa Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Sobrang sensitive nga ba ang Gen Z o ang henerasyon pagkatapos ng mga millennial? May sagot siya ng mga bida ng GMA Afternoon Prime Series na Underage. Alamin sa aking chika. Isa sa puna ng ilan sa mga Gen Z, overly sensitive daw. Pero sa Updated with Nelson Canlas, sinabi ng Gen Z stars ng Underage na sina Elijah Alejo, Hailey Mendez at Lexi Gonzalez, sa tingin nila, that's not true. Actually, we're not a snowflake generation. Rather, we are a generation that's empowered enough to speak our minds. Now, we will not take anything from anyone. Na if na-offend kami, sasabihin namin kami. We have the courage and we have the strength. Ikinwento rin nila ang attitude ng Gen Z tungkol sa paghawak ng pera, maging sa pagtanggap ng mga puna lalo na sa social media. May mga bashers talaga eh. Kumbaga yung nag-ano na rin yung mindset ko na I'll do me. Kung magustuhan man nila o hindi, edi bahala sila. Ito ako eh. Sa bago nilang afternoon serye, marami raw matututunan sa pagsabak sa buhay ng gagampanan nilang Serrano Sisters. Mga intrigang hango sa tunay na buhay, lalo't marami ngayon ang tutok sa social media. Ang lesson talaga na natutunan ko po dito is mag-ingat po sa bawat gagawin sa social media kasi ayun na Think before you click. Yes, mag-research po tayo ng sarili natin bago po tayo mang-judge ng mga tao. Mapapakinggan na ang part 1 ng usapan. Sa part 2 naman sa Lunes, may revelation ang Young Kapuso stars sa kanilang personal lives.
At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.